Pagkaumpisa ng klase ay pinagtitinginan siya ng mga chika babes dahil sa kanyang hitsura na kahit ang dalawa niyang kapatid na sila Yuta at Sora ay namamangha din sa kanya. Dahil sa pagbabago ng kanyang hitsura ay tinanong siya ng iba niyang kaklase sa kanyang pangalan. Nang magpakilala na siya bilang si Yuya ay nagulat dito ang mga nakakakilala sa kanya pati na din ang dalawa niyang kapatid. Dahil hindi naniniwala ang mga ito sa kanya ay pumunta siya kaagad sa banyo at dito niya na nalaman ang pagbabago sa buo niyang katawan. Dinala siya sa likod ng mga mapangapi niyang mga kaklase at kasama din dito sila Yuta at Sora. Habang kinakausap siya ng mga ito ay dumating dito ang babae na tinulungan niya nung isang araw. Kahit malaki ang pinagbago sa katawan ni Yuya ay nakilala pa din siya ng babae. Matapos banggitin ng babae ang pagtulong ni Yuya sa kanya nung isang araw ay dito lang din ito naalala ni Yuya. Gustong magpasalamat ng babaeng ito sa kanya at inimbitahan din siya nito sa super elite school na Aosei Academy na ikinagulat naman nila kaya dito na din nila napansin ang suot na uniforme ng babae. Dito na nagpakilala ang babae na si Kaori na miyembro ng student council at anak din ng chairman ng Aosei Academy. Dahil nag-aalinlangan si Yuya na sumama kina Kaori ay sumingit sa usapan si Yuta at sinabi na sila na lang umano ni Sora ang payagang mag-enroll sa Aosei Academy. Kaagad silang tinanggihan ni Kaori dahil alam pala nito ang ginagawang pang-iinsulto ng mga ito kay Yuya. Nagawang mapapayag ni Kaori si Yuya at umalis na sila patungo ng Aosei Academy. Pagkadating nila dito ay nakaharap kaagad ni Yuya ang ama ni Kaori na si Tsukasa. Dahil sa ginawang pagtulong ni Yuya kay Kaori ay gusto ni Tsukasa na sa Aosei Academy na mag-aaral si Yuya dahil naniniwala ito na dito nababagay si Yuya. Hindi naman makapagdesisyon pa dito si Yuya kaya isinailalim muna siya sa trial enrollment sa araw na ito para maranasan muna niya ang maging estudyante sa academy. Dumating dito si Miss Sawada na siyang homeroom advisor sa klase na papasukan ni Yuya. Pagkadating nila sa silid ay nagpakilala muna si Yuya at katapos ay napansin niya na parang natulala ang mga estudyante dito. Ilang minuto lang pagkaumpisa ng kanilang klase ay napansin niya kaagad kung gaano kalaki ang kaibahan ng Aosei Academy sa ibang eskwelahan. Pagsapit ng tanghali ay nakilala niya si Rio at inanyayahan siya nito na pumunta sa kantin para kumain. Matapos nilang kumuha ng pagkain ay nakasama naman nila sa mesa ang isa nilang kaklase na si Shingo. Napansin naman ni Yuya na pinagtitinginan siya ng ibang estudyante. Pagsapit ng hapon katapos ng klase ay nagkausap muli sila ng chairman at dahil nagustuhan niya dito ay nagpasya siya na mag-aral na dito. Pagkalabas niya ng opisina ay nagkita naman sila ni Kaori kaya nagsabay na sila pauwi. Nang mapadaan sila sa isang tindahan na dinudumog ng mga customer ay nagpasya din sila na bumili dito. Napagpasyahan naman nila na tawagin ang isa't isa sa una nilang pangalan at katapos ay naisip ni Kaori na tikman din nila pareho ang bawat in-order nila. Dahil dito ay pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao dito. Pagkadating ni Yuya sa kanyang bahay ay muli naman siyang pumasok sa kabilang mundo. Matapos mapatay ang halimaw na nagpupumilit pumasok sa kanyang bakuran ay naisipan niya na panahon na siguro para lumabas na siya at harapin ang mas malalakas na halimaw sa kagubatan para na din sa pagpapataas ng level niya. Pagkalabas niya ay nakarinig siya ng boses ng isang tao. Kaagad niya itong pinuntahan at nakita niya ang patay na katawan ng mga tao. Nakita niya din dito ang isang goblin na may kaharap na babae. Nang makita siya ng goblin na ito ay siya naman ang inatake nito. Mabilis niya lang itong napabagsak at nang papalapit na siya sa babae ay muling umatake ang goblin at nagawa siyang mapuruhan nito. Umatake siya gamit na ang kanyang Omni Sword at dito niya na napatay ang goblin. Nilapitan niya muli ang babae ngunit bigla itong nawala ng malay. Nakarinig siya ng boses ng lalaki na tinatawag ang pangalang Lexie kaya mabilis siyang nagtago. Dumating dito ang mga kawal na naghahanap sa babae. Pagkabalik niya sa orihinal na mundo at habang namamlansya ay naisip niya muli ang babae na niligtas niya. Katapos ay napansin naman niya na paulit-ulit na lang ang damit na sinusuot niya kaya nagpasya siyang bumili na ng bago dahil may pera na din naman siya. Pagkadating niya sa mall ay pinagtitinginan siya dito ng mga chika babes. Nagkataon namang kasalukuyang may isasagawang photoshoot sa mall na ito. Ngunit ang problema nila ay hindi pa dumadating ang modelong lalaki. Nagpasya ang photographer na si Hikaru na maghanap na lang sa mall na pwede nilang ipalit dito. Nag-umpisa na silang maghanap at habang nasa escalator sila ay napansin ni Hikaru si Yuya. Kaagad niya itong kinausap at matagumpay niyang napapayag si Yuya. Kaagad na nagsimula ang photoshoot at kahit na naiilang si Yuya ay naging maayos pa din ang mga kuha sa kanila. Kahit ang mga nanonood ay namamangha sa tandem nilang dalawa. Habang nagpapahinga sila ay nag-usap muna sila Yuya at ng modelong babae na si Miu. Namamangha si Yuya sa galing ni Miu kaya dito na naikwento ni Miu ang mga panahong nagsisimula pa lang din ito sa pagmomodelo.
Ayon kay Mew na madami din siyang mga pagkakamali nung una siyang sumabak sa pagmomodelo ngunit naging inspirasyon niya ang mga tagahanga niya na natutuwa sa mga larawan niya.